Hi guys, tara samahan nyo nga po pala ako dito sa aking first mini vlog guys. And ituturo ko po kayo dito po sa Baguio City, Philippines po. At ito po yung tinaguriang Summer Capital of the Philippines. And ang kaganapan dito po sa Baguio City, Philippines ay ginanap po namin yung Apostolic Summer Youth Camp 2024. Kaya tara samahan nyo ko guys upang i-explore ang Baguio City. Kasi guys, first time ko lamang po makapunta dito sa Baguio and I'm so excited and I'm so very happy na nakapunta ko dito sa city neto. So, bago po ang lahat guys, bago po kami makarating sa Baguio City ay pumunta po muna kami sa church dahil magkikita-kita po kami dito sa church ng 9 PM po ng gabi upang sabay-sabay po kaming bumiyahe papunta ng Baguio City. And 2 AM po ng madaling araw po yung aming biyahe papunta ng Baguio guys. Sa Victory Liner bus po, ang sasakay po doon ay mga girls. At sa minibus naman po ay kami pong mga boys. Ayan. Dito nga, ang kulit nga po nitong si Bro John Lloyd guys. So panoorin nyo na lang siya. Malamig dito talaga sa Canada. Makalipas ang 3 oras guys, nakarating na nga po kami dito sa Quezon Elementary School dito po sa Baguio City kung saan po kami matutulog at kung saan paggaganapan yung Apostolic Youth Camp po namin. Yan, after nga po namin dito makababa guys, time check po, 5 AM in the morning na nga po tayo dito. Kaya ito, napakalamig po talaga dito guys sa Baguio City guys. Kaya try nyo na po sa mga hindi pa po nakakapunta ng Baguio. I-try nyo na guys. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Brother John Lloyd. Nandito na po kami sa Baguio. Grabe, ang lamig dito. Nafe-feel ko na parang nasa Amerika ako. And yun nga, like Alaska, evaporada. Lalamig na. Yan guys, nandito kami sa Baguio guys. Mag-camp po namin ngayon and na si Brother Albert. My best friend forever. Yan, maghanap tayo ng interview natin guys. Come on bro, let's go. Anong masasabi mo sa Baguio? Nahihilo na ba? Yung interview. Yung next. Suka. Pati mo pa yung pumungan. So, nandito na nga po kami guys sa loob ng eskwelahan. Dito po sa Quezon Elementary School po, dito po sa Baguio City. At hinandaan nga po kami dito na isang kwarto ni Pastor Jeremiah. Shoutout po sa Pastor Jeremiah. Na isang kwarto dahil po hindi po kami kasya doon sa isang kwarto dahil may mga youth na rin po, mga boys na rin po na nandoon. At siguro pag pupunta pa po kami doon and marami kasi po kami dito na po sumama po sa youth camp. So baka hindi po kami kakasya doon. Magulo po yung aming mga gamit guys. Guys, so dali-dali po ako lumabas dito sa school, sa loob ng school para videohan itong sa labas ng eskwelahan. Ayan, napakaganda ng view talaga dito sa Baguio City. So pumunta nga rin po ako dito sa likod ng eskwelahan po at laking gulat ko po na ang ganda talaga ng tanawin dito po sa Baguio dahil napakarami ng mga bundok and of course yung mga bundok po ay napakataas guys, kaya napakagandang pagmasdan yung bawat bundok na nakikita ko po dito sa likod po ng eskwelahan na ito guys. Mapapansin rin po natin guys na napakaraming kabahayan po dito po sa mga malabundukin na tanawin dito po sa Baguio City, Philippines. Talaga makikita po natin no, dito sa Baguio City, Philippines, hindi patag yung kanilang lupa dito. Talagang patatarik yung bundok dito sa Baguio City, Philippines kung kaya't napakalamig ng klima po dito sa lugar na to guys. So napakaganda dito talaga, solid. Isa rin po sa nagustuhan ko po dito sa Baguio dahil first time ko nga po dito pumunta, talagang ramdam mo yung napakalamig na klima ng Baguio City. Nanlalamig talaga at nanginginig ka sa sobrang lamig dito sa Baguio City. Alam nyo po ba guys na kahit tanghaling tapat sa Baguio City, Philippines ay ramdam mo pa din yung napakalamig na klima dito po sa Baguio City. And kung mapapansin po natin guys, talagang napakaganda ng mga view dito po sa
Baguio. Talagang napakaganda dito guys. Kaya kung may pera kayo or mag-ipon-ipon din po kayo guys para ipasyal yung sarili nyo kasama yung pamilya at explore nyo po yung Baguio City. Kung hindi nyo pa po napupuntahan kasi talagang napakaganda guys. Alam mo yung feel ko na nasa ibang bansa ako guys pero nasa Pilipinas lang pala ako. At this moment guys, talagang tulala ako at talagang napapamangha ako sa sobrang ganda ng view ng tanawin ng klima ng Baguio City dahil nga po first time ko lamang po makapunta dito kaya yun po yung naging experience ko. I'm so very happy nung pagdating po namin doon sa Baguio. Iba yung happy ko guys, iba yung reaction ko, talagang priceless yung reaction ko nung nakapunta po ako ng Baguio. Kaya unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako ay narito, nakapunta dito and nakapunta ako dito dahil sa Kanya. Dahil para sa gawain ng Diyos, kaya kami ay nariritong lahat ng mga youth at mga young people. Dahil mag-alas 7 na nga po ng umaga dito, kaya pumunta na nga po kami dito sa social hall para makinig po ng salita ng Diyos. At ito nga po yung mga kapatiran po nating mga kabataan na nakikinig din ng mga salita ng Diyos. Isang oportunidad na makasama sa youth camp dito po sa Baguio City, Philippines. Dahil hindi lamang po ninyo mararamdaman yung lamig ng panahon, bagkus mararamdaman nyo rin po yung init ng presensya ng Diyos sa araw na ito. Ito po yung aming first day dito po sa youth camp, dito sa Apostolic Summer Youth Camp 2024 po dito sa Baguio City. And napakaganda ng mga gawain na mga activity po namin dito sa Baguio City, Philippines. May pa-wave-wave po ang ating mga patiran guys. Nako po, napakaganda ng mga activity na isinagawa po namin dito po sa aming service sa aming youth camp guys, kasi hindi lamang po kami nabubusog ng salita ng Diyos bagkos nakapagbibigay ng kalakasan at encouragement sa bawat isa po na sumama po dito po sa aming Apostolic Summer Youth Camp 2024 guys. Kaya iba talaga yung saya at ngiti na para sa Panginoon at yung pagdalo po namin ay napaka appreciated ng Panginoon kasi hindi lahat nakadalo pero at the same time we are blessed kasi nakadalo po kami sa gawain na ito. So dito po sa Quezon Elementary School po, ito po yung venue ng paggaganapan po namin ng Apostolic Summer Youth Camp 2024. Kaya ayan, after ng ating service, so tayo po ay lumabas at papunta po tayo ngayon sa 7-Eleven. Malapit lamang po yan dito sa ating eskwelahan. So naglakad-lakad lang po ako dyan guys, no? Pa-aesthetic ang tao. So kapag lumabas po kayo ng eskwelahan, ito nga po yung unang bubungad sa inyo guys. Ayan, so may Jollibee dyan, no? Tapos ito yung city proper, makikita po natin dyan. And napakaraming taxi dito sa Baguio City. Compare po dito sa aming province, sa San Carlos City, na puro tricycle. So yun nga po, namangha ako doon guys. So yan, bumili kami ng pagkain namin dito sa 7-Eleven guys. After nga namin makabili ng pagkain at ng kape, ay agad-agad po kaming pumunta dito sa napakaganda na view dito po sa likod ng eskwelahan ng Quezon Elementary School. Kung mapapansin po natin, napakaganda ng mga tanawin dito guys. Pero mas maganda ka pa. Yee! Ang harot, no? Huwag kang papatalo, syempre. Natuklasan ko po guys na Manuel L. Quezon Elementary School pala ang buong pangalan ng eskwelahan na ito. So after po noon guys, so picture po muna tayo guys sa napakagandang tanawin na yan, no? Grabe, ang pogi ko guys. Ito yung behind the scenes kung paano ako pinicturan. So napaka ganda ng view talaga dito and thank you po sa pag-picture sa akin bro. Shoutout sa iyo Jeramel. Day 2 na po ng aming youth camp dito po sa Baguio City, kaya naisipan po namin pumasyal po muna dito sa SM Baguio po. So kasama po natin ang ating mga kapatiran, kasama po si bro Jeramel, brother MJ Tamayo, brother Hubert and the girls po. Dito may sumabay ng mga kapatiran kasama ang aking leader na si Jordana Florendo Payupay. Ayan, shoutout sa iyo leader. And ayan, nakisabay sila papunta
kami sa SM Baguio, sila papunta po sa Burnham Park. Ayan, so nakisabay na sila kasi pupunta rin sila sa Burnham Park para mamasyal din po. Dito po, patawid na nga po kami dito sa pedestrian lane para nga po makapunta sa SM Baguio. Makalipas po ang mga ilang minuto, nakarating na nga po kami dito sa SM Baguio. At ayan, nagbi-video ako dito. Ang gulo ng video ko guys kasi nahihiya ako dito. Hindi ko alam kung paano ako magbi-video. Ayan, kayo na bahala guys, kayo na po mag-adjust. Ganun lang po yun. So pumunta po kaming rooftop dito po sa 5th floor sa Baguio SM. Ayan nga po. So papunta na nga po kami dito sa mga napakagandang tanawin dito sa SM Baguio. Kasi dito sa rooftop ng SM Baguio guys, makikita mo po yung mga kabahayan po behind the mountain in the Baguio City po. Napakaganda ng mga tanawin. Tignan nyo guys, so napakaganda talaga guys ng tanawin dito sa Baguio City. At dito guys, napakaraming tao guys sa rooftop. Talagang dito guys, pumupunta yung mga iba't ibang lahi katulad ng mga Thailand. Nakakita po ako ng Thailand, Japanese, Korean, mga Chinese, ganun guys. Talagang dito tourist destination ata to sa yung Baguio City guys. Kaya napakaganda dito. Tapos maraming mga turista ang dumadayo dito sa Baguio City para lang makita at maramdaman yung napakalamig na klima at syempre yung mga tanawin na naggagandahan dito sa Baguio City. Ayan guys, so first time po kung makapunta dito sa Baguio City. Ano pong masasabi nyo dito po? Yan, maganda at manamig ang simoy ng hangin dito sa Baguio. Of course, maganda rin yung tanawin dito bro, no? Tapos maganda din siya. Maganda din siya eh, sana. And guys, kaya visit the Baguio sa mga hindi pa po nakakapunta. Punta na po kayo dito sa SM Baguio po dahil makikita nyo yung kagandahan talaga ng Baguio dito sa Baguio City. Makikita nyo yung mga tanawin, magagandang tanawin, and of course, maraming bahay sa mga mountain. Yun lang guys. So dito po lumipat po kami ng pwesto guys para mas lalo pang makita yung mga iba pang tanawin dito po sa Baguio City, Philippines. And mapapansin nyo nga po dito guys na napakaraming mga tao dito guys na nagsipuntahan at nagsisulputan dito sa SM Baguio dahil napakalaki din ng SM Baguio guys kung tutuusin nyo po. Kaya napakaraming mga turista po dito sa Baguio City guys. And of course dito maraming pumupunta dito sa SM Baguio guys. Ayan, so narito na yung mga nakita ko, mga magjojowa, ganyan guys. Sana all na lang po. At ito nga po yung mga building, mga kabayan sa Baguio City. Talagang kitang-kita po natin yung peaceful at refreshing na tanawin ng Baguio City, Philippines. Ayan po yung SM City, Baguio po. And the beautiful view. Ayan, so I love you. Last day na nga po bukas ng aming youth camp. Kaya day 2 na po ngayon. And ngayong gabi po, pumunta kami ng Burnham Park para pumamasyal. At kami po ay nag-boat po. Nag-avail po kami ng boat dito po sa Burnham Park para mamangka guys, di ba? So yan. So kasama po natin ang ating mga kapatiran dito na sila ate... Basta guys, nakalimutan ko yung mga pangalan nila. Basta, shoutout po sa inyo, mga ate ko. And kasama ang ating mga brothers. Ayan po. After nung nakasakay na po kami, nagbangka na po kami dyan guys. So hindi ko na po na-videohan dahil po sa kadahilan ng lobat ang aking cellphone. Kaya hindi ko na-videohan guys. Sayang naman guys. Pagtapos po namin mamangka, pumunta naman po kami dito guys sa night market kung saan po makakabili ng mga sari-saring mga gamit, mga bagay at mga accessories at pwedeng pampasalubong sa aming mga pamilya guys. So kasama po natin dito sila bro Jeramel, bro Hubert and brother MJ Tamayo po. So kami ay naglakbay at patuloy na naglalakad, naglilibot-libot dito sa night market. Baka may magustuhan po kami at bibilin po namin yon syempre. Guys nga pala, sa mga hindi po nakakalam ng night market, pag pumunta po kayo dito sa Baguio guys, sa night market po, marami po dito mga bilihan ng mga street food, mga pagkain po ito na
binebenta tuwing gabi po. Kaya nga tinawag na night market kasi tuwing gabi lamang po sila po nagbebenta guys. Papansin po natin yung paggawa ng tanghulo guys. So bumili kami dito guys. Nagtry po kami kung ano nga ba yung lasa ng tanghulo na aming binili guys. So 50 pesos yung isang stick ng tanghulo guys. So 4 pieces na yan na strawberry. Ayan, so ayan, tignan nyo guys. Ayan, masarap naman siya guys actually. 11:30 PM na nga po dito guys sa Baguio, sa night market po. Is nakikita po natin dito na napakaraming tao pa rin guys ang mga dumadayo dito po sa night market kasi talagang grabe guys, napakadami ng tao guys dito sa night market dahil tourist destination talaga ang Baguio City. Sa night market po, iba't iba po yung mga binebenta ng mga tendera dito guys na mga pagkain. May mga Indian food, may mga Korean food, may Thailand food, basta guys may Japanese food, 'di ba guys? So, iba't iba pong mga benta ang kanilang binebentang pagkain dito and napakasarap guys. So nagtry po kami dito ng Korean food na tteokbokki ganun guys, tapos fish cake. So tinry ko naman, masarap naman po siya guys, yung Korean food nila dyan sa night market. So try nyo rin po guys. Siyempre, hindi magpapahuli yung ating mga pasalubong pagdating natin sa San Carlos. So, bumili rin po ako dito guys ng pasalubong ko para sa aking mga kapatid guys. 'Di ba guys? So, nag-video lamang po ako dyan guys para maipakita ko po sa inyo yung mga, chips po. Banana chips, may potato chips, may kamote chips guys. Iba't ibang mga chips po. Tapos may mga pasalubong dyan, mga iba't ibang uri na pagkain din guys. So, try nyo po. Day 3 na nga po ng aming Apostolic Summer Youth Camp 2024. Kaya naisipan po namin gumala. Ayan. So pupunta po kami ngayon sa SM Baguio po. Kaya tara samahan nyo ako guys para maglakwatsa at sulitin ang natitirang oras para mag-enjoy dito po sa Baguio City. Syempre last day na nga po ito. Kaya sinulit na nga po namin dito at pumunta na nga po kami dito sa SM City Baguio po guys. Ayan, so makikita nyo nga po kung gaano nga ba kaganda yung SM City Baguio na pinuntahan po namin dito guys. Ayan po. Pumunta nga po pala kami ulit dito nga po sa rooftop ng SM Baguio guys. Kaya ayan, samahan nyo nga po pala kami dito dahil ang gagawin po namin ay magpipicture po kami dito sa taas ng SM Baguio guys. Kaya tara, samahan nyo kami guys sa aming pictorial. Pictorial. Sa oras na nga po na ito ay napakadami pa rin mga tao talaga na nagpupunta dito sa SM Baguio. Talagang marami talaga naman guys ang turista dito guys. O, diba guys? So dito napansin ko po yung fountain dyan dahil nagagandahan ako sa fountain kahit saan yan kasi inosente akong tao guys. Inosente. Joke lang guys. So nag-enjoy lang po talaga ako dyan guys. Hindi ako inosente. So nandito na nga po kami guys sa 3rd floor. Kaya pababa po kami ng 2nd floor guys para libot pa po sa mga hindi pa po namin napupuntang lugar. And at the same time, maghanap po kami dito ng mga bilihan ng pasalubong sa labas. Kaya bababa po kami dito sa SM Baguio para lumabas po at tignan po yung mga binebenta doon sa labas, yung mga pasalubong. Pwedeng pampasalubong pagdating po namin ng San Carlos kasi uwi na po kami maya-maya. At this time po, nakasalubong po namin ang aming kapatira na si Ate Rose Ann. Shoutout sa iyo Ate Rose Ann. And kasama niya si Bro Pritz. Shoutout po sa inyo mga brother and sister po. And pababa na nga po tayo dito sa 2nd floor po. Ayan, so nandito na nga po tayo. At lilibot-libot po ulit tayo at lalabas na mga po tayo dito guys sa SM Baguio guys para humanap po ng ating pampasalubong para po sa aming pamilya guys. Makalipas ang ilang minuto guys, kami po ay tatawid na po sa pedestrian lane upang pumunta po kami doon sa bilihan ng mga pasalubong po. Ayan, so samahan nyo nga po pala kami dito guys na tumawid sa pedestrian lane. Ako naman dyan guys. At ayun na nga po guys, nakarating na nga po tayo dito sa bilihan ng mga pasalubong. Dito nga po pala yan sa, hindi ko alam kung saan.
At this moment guys, naka-ready na nga po dito yung aming minibus na sasakyan dahil uuwi na po kami ngayong araw sa San Carlos City, Pangasinan. So, I'm so sad naman. Pero masaya ako dahil makakauwi na ako and malungkot ako dahil hindi ko na mararanasan yung malamig na klima. Kasi yun ang gusto ko, malamig na klima guys. Ayan, so pauwi na nga po pala kami dito guys. On the way na nga po kami dito, papuntang Pangasinan. Ayan, bye Baguio. Thank you for the experience. See you soon ulit sa December. Ayan, sa darating na camp ulit ng aming church dito sa Baguio ulit. So napakaganda na talagang mga tanawin dito sa Baguio, yung mga kabahayan, city light, paggabi guys, 'di ba? Makikita po natin yung mga kabahayan na mailaw. So makikita po natin yung tinatawag na city light. So napakaganda talaga ng Baguio. At the same time may mga malalaking bundok. Ganyan, malamig na klima. Ayun, talagang grabe ang Baguio City po. Kaya ang pinagpala ng Panginoon ng Baguio kasi napakalamig. Pababa na nga po kami guys dito sa bundok. Kaya yan, maraming salamat muli guys sa panonood ng ating first mini vlog guys. Don't forget to heart, share, and comment to our mini vlog po dito po sa ating Facebook. So don't forget to follow me guys ha. Salamat!